Kabanata 361. Galit na galit si Phoenix nang marinig niyang may nagtataas ng impyerno sa bar at partikular na nagtanong. Kanya, pagkatapos ng lahat, walang sino man, kahit na ang mga kilalang pamilya ng Summerbank, ay may lakas ng loob na hamanin sa kanya sa ganoong paraan. Nagmamadali siyang nagtipon ng ilang lalaki at nagtungo sa bar. Samantala, komportableng nakaupo si Jared sa isang upuan at nilalaro ang kanyang dragon ring habang naghihintay sa kanyang pagdating. Pinaalalahanan siya ni Tommy dati na maaaring may regiment ang Dragon Sect sa Summerbank. Iyon ay ang dahilan kung bakit niya pinatawag si Orb ang pinuno ng Phoenix Regiment. Hindi siya sigurado kung ang Phoenix Regiment ay bahagi ng Dragon Sect. Kaya gusto niyang malaman kung sila ay talagang mga subordinate niya. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng mas madaling oras sa Summerbank. Makalipas ang halos kalahating oras, isang babaeng nasa 30s ang pumasok sa bar. Ang kanyang buhok ay casual na nakasuklay sa isang bun at nakasuot lang siya ng sportswear. Nagulat si Jared nang makitang ang superior ni Orb ay si A. Kagandahan. Gaya ng inaasahan niyang ang pinuno ng isang gang ay isang taong nakakatakot. Sumusunod ng malapit, sa likod niya ay may dalawang lalaki. At sa paraan ng paggalaw nila, halatang napakahusay nila, mga mandirigma. Walang alinlangan si Jared na mas mabigat sila kaysa kay Orb. Madam, nagmamadaling umakyat si Orb para batiin siya. Nilaibat ng mga mata ni Phoenix ang magulong bar. At ang paningin ng kanyang mga sugatang gwardya na nakahandusay sa buong lugar na nagpakulo ng dugo niya. Sino ang nagtanong na makipagkita sa akin? Orb. Hiling niya. Ako na, mahinahong sagot ni Jared habang tumatayo. Sino ka? Anong kasalanan namin sayo? Kahit nagalit si Phoenix. Nakuha niya ito. Kontrolado ang mga emosyon. Hindi niya nais na gumamit ng karahasan bago alamin ang sanhi ng kaguluhan. Wala kang ginawang mali sa akin. Umiling si Jared at sinabing, kung ganoon, bakit ka gumawa ng gulo sa bar ko? Napangiwi si Phoenix sa inis. Pawis na pawis si Orb. Nag-aalalang sasabihin sa kanya ni Jared. Alam niya na kung si Phoenix. Nalaman kung ano ang nangyari. Tiyak na mapaparusahan siya. Buti na lang at hindi umimik si Jared. Sinadya niyang ipinakita ang kanyang dragon ring kay Phoenix at lihim na pinagmamasdan siyang mabuti para sa anumang senyales ng pagkilala sa singsing. Nang makita ni Phoenix ang dragon ring, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. At ganoon ang ekspresyon niya. Sorpresa sa isang maikling sandali. Bagamat napakabilis niyang nabawi ang kanyang katahimikan. Ang banayad na pagbabagong iyon ay nangyari. Hindi nakaligtas sa atensyon ni Jared. Lihim siyang nasiyahan at gumaan ang loob sa natuklasan. Biglang sumigaw ng utos si Phoenix. Gusto kong umalis kayong lahat sa kwarto ngayon din. Bantayan lahat, ang mga pasukan. At walang sino man ang papayagang pumasok ng walang pahintulot ko. Ang kanyang mga tauhan ay nataranta. Ngunit walang sino man ang maglalakas loob na tanungin ang kanyang mga utos. Mabilis nilang tinulungan ang mga nasugatan. Nagbabantay sa labas at nagbabantay sa labas ng bar. Nang maiwang mag-isa si Phoenix sa silid kasama si Jared. Lumuhad siya at nagbigay galang. Kanya, pagbati, Panginoon ko. Ako si Phoenix mula sa Phoenix Regiment ng Dragon Sect. Dahil nalaman na ni Jared na nakilala niya ang Dragon Ring. Hindi na siya nagulat sa ginawa nito. Ngumiti lang siya at sinabing, maaari kang tumayo. Magalang na tumayo si Phoenix at naghintay ng tagubilin mula kay Jared. Huwag kang masyadong formal. Maupo ka. Itinuro ni Jared ang isang upuan sa tapat niya at sinubo siya ng inumin pagkatapos niya. Kumuha ng upuan. Ano ang nagdala sa iyo sa Summerbank? My lord. At ano ang nag-udyok sa iyong pagbisita sa Phoenix Regiment? Nagtatakang tanong ni Phoenix. Napilitan akong pumunta sa Summerbank. Tungkol naman sa pagbisita sa Phoenix Regiment. Na-curious lang ako at gustong malaman kung bahagi ka sa amin. Alam mo ba kung sino ang iba nating mga regiment? Tanong ni Jared. Umiling si Phoenix at sumagot. Wala akong ideya, Panginoon.
Ang Dragon Sect ay mayroong 13 regiment sa ilalim. Ito, ngunit lahat tayo ay gumagana ng nakapag-iisa. At walang sino man sa atin ang nakakaalam kung sino ang iba pang 12. Hindi ka ba aware din? Naiwang tulala si Jared sa tanong niya. Noong nakakulong siya kasama si Draco. Ang kanyang amo lamang. Nagturo sa kanya ng mga kasanayan at walang sinabi sa kanya. Maliban sa pagbibigay sa kanya ng mga aralin. Ginugol ni Draco ang kanyang mga araw sa paglalasing. At nakatulog. Hanggang sa araw na iyon. Misteryo pa rin kay Jared na si Draco ay may tila walang limitasyon. Supply ng alak. Hindi man lang sinabi ni Draco sa kanya ang kahalagahan ng Dragon Ring nang iregalo niya ito sa kanya. Siya rin ang gumawa. Walang binanggit ang lahat ng mga regiment sa ilalim ng Dragon Sect. Kung hindi pa nakilala ni Jared si Tommy, hindi niya matutuklasan na ang singsing na nakuha niya kay Draco ay ang totoo. Singsing ng Dragon. Nagbitiw na buntong hininga ang pinakawala ni Jared at sinabing, huwag na nating isipin iyon. Sa ngayon, nakahanap na ako ng 2. Mga rehimiento. Ikaw, ang Phoenix Regiment, at ang Templar Regiment sa Horrington. Ang ibig mong sabihin ay si Tommy Lewis, ang underground na hari ng Horrington. Nagulat si Phoenix dahil doon. Paghahayag. Tama iyan. Tumango si Jared. Anong sorpresa, hindi ko akalain na may pagkakapareho kami ni Tommy. She let out a chuckle. Tapos, nagtanong pa, Panginoon ko, nabanggit mo na napilitan kang pumunta sa Summerbank. Ikaw ba ay nasa ilang uri ng problema? Inalis ko ang pamilyang Whittaker. Kaya ang mga Giants ay nagbabanta na papatayin ako at ang aking pamilya. Para sa kaligtasan ng pamilya ko. Wala akong choice kundi lumipat sa Summerbank. He nonchalantly explained. Panginoon ko, ikaw ba si Jared Chance? Nagtatakang bulalas ni Phoenix. Narinig mo ang tungkol sa akin. Nagulat si Jared sa reaksyon niya. Siyempre, ang lahat sa mataas na lipunan ng Summerbank ay narinig ang tungkol sa iyo at sa iyong mga kamangha-manghang gawa. Sa Warriors Alliance Conference, paulit-ulit na nagpahiwatig ang mga Giants na gusto nila ang aming tulong. Hulihin ka, gayon din. Hiniling nila na walang dapat tumingin sa alinman sa mga ari-arian ng pamilya Whittaker. Phoenix, sabi nga, wala akong respeto sa pamilya Giants. Kaya walang ibig sabihin sa akin ang mga salita nila. Ginagawa ko ang gusto ko. At wala silang impluensya sa akin. Sa katunayan, palihim ko nang kinukuha ang ilan sa Whittaker. Mga ari-arian ng pamilya. At saka, sinabi ko sa mga tauhan ko na kung magkikita tayo, wala sa kanila ang dapat. Bigyan ng kamay ang mga Giants sa pakikitungo sa iyo. Ang pamilya Whittaker ay nararapat sa kanilang masamang kapalaran. Ito ay kanilang kabayaran. Dagdag niya, baka sa kanyang mukha ang pagkamangha. Nagpatuloy siya. Hindi ko ine-expect na ikaw pala ang may gawa ng lahat ng iyon. Trabaho. Panginoon ko, ako ay umaasa na makilala ang matuwid na tao na tumayo laban sa kanila. At bata, ako nga, masaya ako na nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ka. Makatitiyak na hinding-hindi sasaktan ka o sa iyo ng pamilya Giants. Pamilya hanggat nasa paligid ang Phoenix Regiment. Hindi tayo magdadalawang isip na ipaglaban sila hanggang sa ating huling tao. Naging emosyonal si Phoenix nang aipangako niya ang kanyang katapatan kay Jared. Medyo nahiya si Jared sa mga bonggang papuri na ibinunten sa kanya ni Phoenix. Isang awkward ang pinakawalan niya. Ngumiti at sinabing, lalapit talaga ako sa iyo kung kailangan ko ng tulong. Sa ngayon, kailangan kong panatilihin ang aking pagkakakilanlan. Confidential. Kaya mangyaring tawagan ako bilang Mr. Chan sa halip na my lord. Naiintindihan. Tumango si Phoenix. Nagpasya si Jared na umalis pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Phoenix. Dahil ayaw niyang mag-alala si Lisbeth. Para sa kanya sa sobrang tagal ng paglayo. Nang lumabas siya ng bar kasama si Phoenix, napansin niyang binabantayan at napapalibutan ang lugar ng mga lalaki mula sa Phoenix Regiment. Nang makita ni Orb si Phoenix, mabilis siyang umakyat at nag-aalalang nagtanong. Okay ka lang, madam?
Sa hindi inaasahang pagkakataon, naitulak siya sa isang tabi. Itinulak siya ni Phoenix palayo at binilisan ang daan para kay Jared. Ito, wait please, Mr. Chance. Tumango si Jared sa kanya at lumabas ng bar. Naiwan ang isang hilera ng mga lalaking nakanganga sa lupa. Sa pagtataka, lahat sila, lalo na si Orb, ay nagulat sa sobrang pagpapakita ng paggalang ni Phoenix. Patungo kay Jared, Phoenix Regiment, ingat, napaungol si Phoenix, at lahat ng tauhan niya ay napaluhod. Naghihintay, kanyang order, mula sa sandaling ito, ang utos ni Mr. Chance ang iyong utos. Ang sino mang maglakas loob na sumalungat sa kanya. Mamatay. Oo, madam. Sabay-sabay na sagot ng mga lalaki. Binigay sa kanya ang kanilang salita. Sa sobrang takot ni Orb ay halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Nanginginig siyang tumayo at aktibong umiwas kay Jared. Mata, ngumiti si Jared. Tinapik siya sa balikat, at umalis ng walang sabi-sabi. Si Lisbeth ay walang isip na nanunood ng palabas sa telebisyon. Binuksan na rin niya ang kanyang diffuser at napuno ang bahay ng isang kaaya-ayang halimuyak. Ang pag-iisip na manatili si Jared sa kanyang lugar ay nakakatakot. Kanya, katok, katok, katok. May kumatok sa pinto at naisip ni Lisbeth na si Jared iyon. Napakawalang kwenta ni Oliver. Siya dapat bumalik sa iyo dahil wala kang susi sa aking lugar. Salamat na lang at nakapasok ako. Kung hindi, na-lockout ka sana. Reklamo niya habang binubuksan ang pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Jared ang nasa pintuan. Dalawang lalaking nakasuot ang nasa labas. At hindi sila tumingin. Pala kaibigan. Tinanong ng isa sa kanila. Ikaw ba si MS? Lisbeth Grange. Oo ako. Tumango si Lisbeth. Galing kami sa pamilya Jantz. Gusto ni Mr. Jantz na imbitahan ka sa kanyang lugar para makipag-chat, gayunpaman. Malinaw na ipinakita ng aksyon ng lalaki na hindi ito imbitasyon. Dahil naabot niya si Lisbeth kahit na, bago pa niya may rehistro ang sinabi nito. Nagulat si Lisbeth sa kanyang ginawa at likas na umatras sa kanya bago sinubukang isara ang pinto sa kanila, gayunpaman. Ang mga lalaki ay mabilis at sumugod sa bahay bago niya maisara ang pinto. Ito ay trespassing. Galing ako sa Department of Justice. Kaya alam na alam ko ang mga batas. Wala kang karapatan. Para pumasok, nagalit si Lisbeth at kinawayan sila. Gayunpaman, ang kanyang babala ay hindi narinig. At sinubukan nilang hawakan siya muli. Mabilis na umiwas si Lisbeth sa kanila at tumalikod para hawakan ang isa sa mga palso ng mga lalaki. Pagkuha, bentahe ng momentum. Naghatid siya ng flying kick sa direksyon ng ibang lalaki. Sa kasamaang palad, ang lalaking iyon ay napakahusay. With a shoulder roll, naiwasan niya ang kanyang sipa at sabay abot at hinawakan ang bukong-bukong niya. Nang hilahin niya ang binti niya, napatapon siya. Balanse at bumagsak ng husto sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan siya ng dalawang lalaki sa kanyang mga balikat at itinayo siya sa lupa. Bitiwan mo ako, mga tanga, pakawalan. Sinubukan niyang magpumiglas ngunit walang kalaban-laban sa dalawa. Mga lalaking may mataas na kasanayan. MS, Grange. Kung gagawin mo ang hinihiling namin, hindi ka namin sasaktan. Gayunpaman, kung susubukan mong lumaban, kung gayon kami, hindi masisigurong hindi ka masasaktan sa proseso. Malamig na pagbabante sa kanya ng isa sa mga lalaki. Ang walang awa na tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi kay Lisbeth na sinadya niya ang kanyang sinabi. Kaya't siya ay tumahimik at tumigil. Kanyang pakikibaka, habang naglalakad ang dalawang lalaki sa pintuan kasama si Lisbeth sa pagpipigil. Nagkaharap sila, si Jared. Nakagagaling lang sa pakikipagkite kay Phoenix. Jared, sigaw ni Lisbeth sa kanya sa pagkabalisa. Ang dalawang lalaki ay nagbigay sa isa't isa ng nakakaalam na tingin habang sila ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ni Jared. Nang walang babala, isa ng mga ito ay nagpadala ng isang malakas na sipa kay Jared. Mag-ingat ka, galing sila sa pamilya Jantz. Sigaw ni Lisbeth. Ang lalaking nakahawak sa kanya ay mahigpit na kinurot sa likod ng ulo.
Dahilan para matamba siya. Pagkatapos noon, sumama siya sa kanyang kapareha upang salakayin si Jared. Naningkit ang mga mata ni Jared sa galit. At humakbang siya para kunin ang mga iyon. Sa isang mabilis na galaw, nahawakan niya sa kanilang mga palso, isa sa bawat kamay. Agad silang natigilan at napahinto sa kanilang kinatatayuan. Natigilan ang dalawang lalaki. Bagamat hindi sila kabilang sa pinakamahusay sa pamilyang Jantz. Alam nila ang mga ito ay medyo kakilakilabot bilang isang koponan at madaling makipaglaban sa mga martial artist na may disenteng panloob na enerhiya. Hindi nila inaasahan na pipigilan sila ni Jared ng walang kahirap-hirap. Na nag-iiwan sa kanila ng walang puwang upang lumaban. Basag. Nagbigay ng lakas si Jared at nabali ang palso ng magkabilang lalaki ng walang awa. Ang dalawang lalaki ay nagpakawala ng matinding hiyaw at pinagpawisan ng malamig. Bakit si Lisbeth ang pinupuntirya mo? At saan mo siya dadalhin? Tinanong sila ni Jared. Wala kaming ideya, sabay-sabay silang umiling at umiling. Tumalon si Jared at itinutok ang kanyang mga sipa sa tuhod ng dalawang lalaki. Na agad na durog sa kanilang mga tuhod. Pareho, nanlumo ang mga lalaki sa sahig. Sumisigaw sa sakit, nang walang ibang salita. Binali ni Jared ang lahat ng kanilang mga paa. Na iniwan sila sa isang magulong-gulo. Habang nakahiga sila sa lupa. Humahagulgol sa sakit. Inulit ni Jared ang kanyang tanong. Bakit mo pinupuntirya, Lisbeth? At saan mo siya dadalhin? Ginoo. Binigyan kami ni Jay Jantz ng mga tagubili na ibalik sa kanya si MS Grange. Siya, gusto niyang makakuha ng impormasyon about you from her. Pagtatapat ng dalawang lalaki dahil hindi na nila matiis ang pagpapahirap. Si Jared ay nagbigay ng isang ngiting naiinis. Nagalit na ang pamilya Jantz ay naging masyadong mayabang. Wala silang. Isaalang-alang na si Lisbeth ay isang investigador ng kagawaran ng hustisya at walang pag-aalinlangan. Pagkidnap sa kanya, sinulyapan niya ang walang malay na si Lisbeth. At isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Lisbeth, marahan siyang binuhat, at pinahiga sa sopa. Pagkatapos nun, hinawakan niya ang dalawang lalaki. Dinala sila sa kotse. Inihagis sila sa boat. At nagmaneho patungo sa mga Jantz bahay. Sa lugar ng mga Jantz, may malalakas na hiyawan na nagmumula sa isang silid. Sa pagitan ng mga babae. Sigaw. Maririnig ang sadistang tawa ng isang lalaki. Dalawang bodyguard ng pamilya Jantz ang nakabantay sa labas ng kwarto. At kinilabutan sila. Ang kanilang narinig. Sino ang makakaakala na ang isang disenteng mukhang lalaki na tulad ni Master Venicus ay may nakakasukang anting-anting? Isa, hindi na kinaya ng mga bodyguard na tumahimik pa. Tahimik, mabilis na lumingalinga sa paligid ang kanyang kasama at binalaan siya. Nililigawan mo ba si kamatayan? Kung si Mr. Naririnig ka ni Jantz, patatahimikan ka niya at ang buong pamilya mo. Ang paalala lang na iyon ay sapat na para tumahimik sa takot ang unang bodyguard. Walang makapagsasabi kung gaano katagal ang naghihirap na yugto bago bigla. Isang nakakatakot na katahimikan ang sumunod. Mga lalaki, ilabas mo sila. Lumakas ang boses ni Master Venicus mula sa loob ng silid. At ang dalawang bodyguard ay nagmamadaling pumasok sa loob. Napabuntong hininga sila sa eksenang sumalubong sa kanila. Patay ang dalawang babae. Ang mga sugat sa kanilang hubad na katawan ay lubhang kakilakilabot na maging ang dalawa ay matigas. Hindi makayanan ng mga lalaki na tumingin ulit. Nag-iwas ng tingin. Mabilis nilang pinulot ang mga bangkay at lumabas ng silid. Nabunggo nila ang butler paglabas nila sa kwarto ni Venicus. Nakita ni Leonardo ang mga bangkay. At siya rin. Hindi maiwasang sumimangot. Dalhin mo sila at ilibing ang mga bangkay. Huwag kang manggahas huminga Salita sa sino man. Otherwise, you'll bear the dire consequences. Paalala niya sa mga bodyguard. Naiintindihan. Ang dalawang bodyguard ay tumango ng husto at nagmamadaling umalis kasama ang mga katawan. Habang nanunood sila ay nawala sa pintuan. Si Leonardo ay nagpakawala ng isang maliit na buntong hininga at umiling papasok. Simpatsya. Pagtalikod niya ay pumasok siya sa kwarto ni Venicus.
Si Venicos ay nakahiga sa sopa na may hawak na sigarilyo. Mukhang nasisiyahan. Master Venicos, handa na ang mga sangkap na kailangan para sa longevity pill. Kailan mo gustong magsimula? Ang paghahanda. Magalang na tanong ni Leonardo. Hayaan mo sila dyan. Casual na ikinaway ni Venicos ang kanyang kamay sa direksyon ng mesa. Na walang balak. Ng pagbangon. Paano ang mga halamang gamot para sa Crescent Sect? Tanong niya. Nasa kalagitnaan tayo ng pagkuha sa kanila. Dapat silang maging handa sa loob ng ilang araw. Si Mr. Jantz ay mayroon na. Nagbigay ng mga tagubilin para samahan ka namin sa iyong paglalakbay pabalik sa Crescent Sect. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa ang logistic. Sagot ni Leonardo. Sabihin kay Zachariah na magsisimula akong magtrabaho sa longevity pill kapag nakuha na niya ang lahat ng mga halamang gamot para sa Crescent Sect. Ready. Maluwag na sabi ni Venicos. Alam niyang siya ang may hawak ng lahat ng card sa sitwasyon. Noted. Ipaparating ko ang mensahe kay Mr. Jantz. Tumango si Leonardo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay naglabas siya. Isang bag at maingat na inilagay sa mesa. Ang bagay puno ng mahalaga at bihirang mga sangkap na kailangan. Gawin ang longevity pill. Pagkatapos magdahilan sa kwarto ni Venicos, dumiretso si Leonardo sa kwarto ni Zachariah. Kung saan, sabik na naghihintay si Zachariah. Paano nangyari? Leonardo, sinabi ba ni Venicos kung kailan siya magsisimulang magtrabaho sa longevity pill? Nag-aalalang tanong ni Zachariah kay Leonardo. Ginoo. Jantz. Sinabi ni Master Venicos na gagawin niya ito kapag nakuha mo na ang mga herbs na gusto niya para sa Crescent Sect. Handa. Ulat ni Leonardo. Ano ba? Hindi naman niya tayo guguluhin. Di ba? Hindi napigilan ni Zachariah na magmura. Kailan? Handa na ba ang mga halamang iyon? Tanong niya na may pag-aalala. Ang mga halamang gamot na hiniling nila ay pawang bihira at mahalagang mga halamang gamot. Hindi banggitin ang mga presyo ay labis na labis. Ako, sinubukang makipagtawaran sa herb pala sa maraming pagkakataon ngunit hindi sila kumikibusa. Presyo, aabot sa mahigit 10 milyon ang order na iyon. Mr. Jantz, reklamo ni Leonardo. Pagkagalit, saglit na nag-isip si Zachariah. Pagkatapos ay nagsabi, i-encash mo ang lahat ng liquid asset na mayroon tayo. Gayun din. Ibenta ang lahat ng ari-arian ng pamilya Whittaker. Kailangan kong kunin ang mga halamang gamot para sa Crescent Sect. Oo, Mr. Jantz. Tumango si Leonardo. Si Zachariah ay naninindigan sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa longevity pill. Para sa kanya, ang kanyang kalusugan ay nangunguna. Priority. Pagkatapos ng lahat, alam niyang maaari siyang kumita muli ng mas maraming pera hanggat nasa kanya ang kanyang kalusugan. Ginoo, Jantz, may problema tayo. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isa sa mga katulong at sumigaw sa pagkabalisa. Tumigil sa kasisigaw. Hindi mo ba alam na hiteng gabi na ngayon? Huminahon at sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. On. Saway ni Leonardo sa katulong. Nanginginig sa takot ang katulong at sumigaw. Patay na ang dalawa sa ating mga tauhan. Mr. Jantz. Naiwan sila sa ang pasukan. Halika at tingnan mo. Nagalit si Zachariah sa balita. Ang pamilya Jantz ay itinatag ang kanilang sarili sa Summerbank para sa ilang dekada at wala pang nakagawa ng ganitong karumal-dumal na bagay sa kanila. Ito ay hindi akalain na may isang taong may lakas ng loob na patayin ang kanyang mga tauhan at hayagang iwan ang kanilang mga katawan sa mismong pintuan niya. Si Zachariah, kasama si Leonardo, ay nagmadaling pumunta sa pasukan ng bahay at nalaman na ang kanilang mga bantay ay naroon na, naghahanap at nagbabantay sa mga karagdagang panganib. Nakita ni Zacarias ang dalawa sa kanyang mga tauhan na nakadapa sa lupa. Ang kanilang mga ulo ay nabasag ng hindi na makilala. Lahat ng kanilang limbs ay contorted sa isang kakaibang paraan. Halatang may nabali lahat ng kamay at paa. Masyadong lumapit si Leonardo at siniyasat ang mga bangkay. Malungkot ang mukha niya nang magsumbong. Zacarias, Mr. Jantz,
Ito ang dalawang lalaking pinadala mo para kunin si MS Grange. Ano? Sino kaya ang gumawa nito? Huwag mong sabihin sa akin na kayang gawin ito ni Lisbeth. Si Zacarias noon. Haping baliw. Pagkatapos ng lahat, upang patayin ang kanyang mga tauhan sa isang malupit na paraan at pagkatapos ay iwanan ang kanilang mga katawan mismo sa kanya. Doorstep ay malinaw naman isang lanterang gawa ng hamon. Ang lugar na ito ay sinusubaybayan ng aming mga surveillance camera. Maaari nating tingnan ang footage. Puntahan mo na agad. Utos ni Zachariah. Sa silid ng seguridad. Galit na pinapanood ni Zachariah ang kanyang mga tauhan sa paglalaro ng footage. Sa footage, kitang-kita nila ang isang sasakyan na huminto sa tapat mismo ng main entrance. Sa lalong madaling panahon, bumaba si Jared sa sasakyan at ngumisi habang nakatingin sa security camera. Binuksan niya ang ball at inilabas ang dalawang lalaki. Halatang bali na ang mga paa nila. Sa oras na iyon, binuhat niya ang isa sa mga lalaki. Naglakad patungo sa security camera. At diretsong tumitig sa lens. Pagkatapos, binasag niya ang kanyang kamao sa ulo ng lalaki. Agad na dinurog ang bungo. At tumalsik ang dugo sa buong ang lugar. Lahat ng nanunood ng footage ay kinilig ng hindi sinasadya. Ito ay isang lubhang kakila-kilabot at malupit na eksena. Ganon din ang inulit ni Jared sa ibang lalaki. Pagkatapos niyang tapusin ang mga ito, iniswipe niya ang kanyang mga daliri sa kabuuan niya. Leeg. Ginagawa ang kill sign. Isa itong tahasang mapanuksong aksyon. Matapos itapon ang dalawang bangkay sa pintuan ng pamilya Jantz. Siya ay nagmaneho. Parg. Galit na hinampes ni Zacarias ang kanyang kamao sa monitor at nanumpa. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya. Ito ay isang sinadyang pagkilos ng pang-uudyok mula kay Jared. At ang mga Jantz ay hindi kailanman hinamon ng hayagang. Dati, mangyaring huminahon. Mr. Jantz. Sinubukan ni Leonardo na patahimikan si Zachariah. Ang aming pangunahing prioridad ngayon ay ang pagkuha ng mga halamang gamot para sa Crescent Sect upang makapagsimula si Master Venicasa. Ang longevity pills. Si Jared ay isang maliit na prito. Kaya huwag muna natin siyang pansinin sa ngayon. Ilang prominenteng. Ang mga pamilya sa Warriors Alliance ay tumitingin na sa mga ari-arian ng pamilya Whittaker. Ang Phoenix Regiment ay mayroon. Kahit na nagsimulang kunin ang ilan sa mga asset na iyon. Kailangan nating makarating sa kanila ng mabilis bago ang iba. Kung hindi, hindi namin makalakom ng kinakailangang pondo para sa mga halamang gamot. Sinabi niya, Phoenix Regiment, lagi nila tayong kinakalaban. Ilang oras na lang ay tinanggal ko na sila. Mula sa Warriors Alliance at palayasin sila sa Summerbank. Pinaikit ni Zachariah ang kanyang mga mata. Sama ng loob. Tatawag ako para sa isang pulong ng Warriors Alliance bukas. Kung hindi nila gagawin ang hinihiling ko, gagawin natin. Upang ipakita ang ating mga kapangyarihan at talunin sila sa pagpapasakop. Napahampas siya sa mesa sa galit. Nabasag. Ito sa pira-piraso. Samantala, si Jared ay nagmamaneho pabalik mula sa tirahan ng Jantz at pabalik sa lugar ni Lisbeth. Nang mapansin niya ang dalawang sasakyan na nakasunod sa kanya. Oh, parang ang bilis kumilos ng mga Jantz. He gave a condescending sneer at itinigil ang sasakyan sa tabi ng tabing daan. Sa pag-iisip na kailangan niyang harapin ang mga ito sa madaling panahon. Wala siyang balak na tumakas mula sa pamilya Jantz. Ang dalawang sasakyan na nakabuntot sa kanya ay huminto sa likuran niya gaya ng inaasahan. 4 na malalaking lalaki ang bumaba mula sa pangalawang kotse at nagmamadaling pumunta para buksan ang pinto ng unang sasakyan. Isang may balbas na lalaki. Nasa edad na 50 taong gulang. Ang lumabas sa sasakyan habang nakapila ang kanyang 4 na tagasunod. Nang may paggalang. Ang lalaki ay si Master Iron. Ang pinuno ng Iron Gate Academy. Napakunot noo si Jared sa pagtataka. Dahil ang mga lalaking iyon ay tila hindi mula sa pamilyang Jantz. Master, siya ang pumatay kay Jason. Tinuro ng isa sa mga lalaki si Jared at galit na sinabi. Naging malinaw kay Jared na ang mga lalaking nauna sa kanya ay mula sa Iron Gate Academy. Nakilala niya ang dalawa sa
Kasama nila si Jason noong huli silang magkita. Tiningnan ni Master Iron si Jared pataas at pababa. Pagkatapos ay umungol sa kanya. Ikaw ay punk. Pinatay mo ang aking disipulo at gayon paman. Maglakas loob na manatili sa Summerbank. Wala ka talagang respeto sa amin no. Hindi mapigilan ni Jared ang mapangiti habang nakatingin kay Master Iron. Nakakaibang kamukha ni Jason. Siya ay natuwa na ang mga nagsasanay ng impenetrable skill ay tila magkamukha at banibiro iyon sa kanyang sarili. Hitsura dapat ang nangungunang pamantayan kapag pinili nila ang kanilang mga alagad. Nang makita ni Master Iron na nakangiti si Jared, nagalit siya. Bakit ka nakangiti? Ginawa. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? Hindi na nakakapagtaka na sobrang lousy sina Francis at Jason. Sa iyo bilang kanilang Panginoon. Walang paraan na magagawa nila. Magkaroon ng maraming accomplishment. Sigurado ako na alam mo na ang iyong mga alagad ay ang pumili ng isang. Awayin mo muna ako. Nawalan lang sila ng buhay dahil wala silang kakayahan. Bilang kanilang Panginoon, dapat nagmuni-muni sa iyong sarili at nagtrabaho sa pagpapabuti ng iyong mga kasanayan at mga turo sa halip na lumapit para sa akin. Bulyo ni Jared. Hindi na part ng Iron Gate Academy si Francis. Kaya hindi na ako nag-add asterisk man tungkol sa kanya. Gayunpaman, si Jason ay aking alagad. At sino mang manakit sa kanya ay walang paggalang sa amin. Ginagawa ka naming kaaway niyan. Wala akong pakialam. Bakit kanya hinamon noong una? Pero hindi mo dapat siya pinatay. Si Master Iron ay galit na galit sa kanya. Single ni Jared. Paano kung wala akong respeto sa'yo? Huwag mag-atubiling lumapit sa akin at kunin ang iyong paggalang kung magagawa mo. Kung ikaw, wala kang mga kakayahan na gawin ito. Pagkatapos ay mag-buzz off. Ayaw ko sa mga taong gusto lang magyabang. Si Jared ay naiinis sa hindi makatwirang ugali na ipinakita ni Master Iron. Young punk, how dare you talk to me kaya walang galang. Nagalit si Master Iron. Nagpakawala siya ng malakas na alon ng enerhiya at itinuro ito kay Jared. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang katawan ay kumikinang na may gintong kinang. Na ginagawa itong isang nakasisilaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Kaagad, isang mabangis na bagzo ng hangin ang humampas sa alikabok sa daan. At lahat ng kanyang mga alagad ay mabilis na umalis. Para magtago, si Jared ay pinanood si Master Iron na may kaunting interes. Tunay na mas mabuti kayo kaysa sa inyong mga alagad. Ngunit, sa kasamaang palad, mas mababa ka pa rin sa aking liga. Bahagyang kumunat ang noo ni Master Iron. Namangha nang makita kung paano hindi naapektuhan si Jared sa kanyang pagpapakita ng kapangyarihan. Alam niya, ang alon ng enerhiya na ibinubugin niya ay kakilakilabot. At karamihan sa mga martial artist na may mahusay na panloob. Mahihirapan ang enerhiya na makayanan ang puwersa. Hindi siya makapaniwala na nagpakita si Jared ng buo. Walang kibo. Bagay ka talaga. Batang punk. Nakalulungkot. Ako ang kalaban mo ngayon. Kaya ang iyong kapalaran ay seliado na. Dahil doon, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Nagpakawala ng dagandong. At naghagis ng nakakatakot na alon ng enerhiya kay Jared. Ang kanyang mga alagad. Sa sandaling muli, ay umatras pa upang makaiwas sa kapahamakan. Iyon lang ba ang kaya mo? Kung wala kang magandang maibigay, mag-leave muna ako. Jared, hinagis ni Master Iron ang masamang tingin at nagsimulang maglakad palayo. Saglit na natigilan si Master Iron at nahiya din sa ginawa ni Jared. Ito ay masyadong nakakahiya. Mababa ang tingin ng isang batang punk sa harap ng kanyang mga alagad. Hindi niya kayang mawala ang kanya reputasyon at kanilang paggalang. Mamatay ka. Ikaw na Brad. Galit na sumugod siya. Nagdulot ng panginginig sa lupa. At sinuntok, Jared. Huminto si Jared sa kanyang landas. At hindi man lang lumingon. Nagpakawala siya ng nakakatakot na pagsabog ng enerhiya. Na naging sanhi ng pagbagsak ni Master Iron pabalik. Na nagbitak sa lupa sa proseso. Bumagsak ang mukha ni Master Iron habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jared. Hindi niya inaasahan ang isang binatang tulad ni Jared. Nagtataglay ng gayong kagalingan.
Sinubukan niyang labanan ang lakas ni Jared at sumulong ngunit nabigo. Ang tanging magagawa niya ay pag-ugat ang kanyang sarili. Lupa upang maiwasan ang pagbagsak. Itinuro niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga paa upang patatagin ang kanyang sarili. Lumubog ang kanyang sarili. Paa malalim sa lupa. Hindi mo ba nagustuhang pahirapan ang iyong mga kalaban ng malakas na enerhiya? Hayaan mong bigyan kita ng sarili mong lasa. Gamot. Lumingon si Jared at binigyan ng malamig na titig si Master Iron. Biglang may ilang sasakyan na tumakbo papunta sa kanila. At sumigaw si Lisbeth habang bumababa siya sa isa sa mga sasakyan pagkatapos nito. Dumating sa isang sumisigaw na paghinto. Tumigil ka nga dyan. Si Anthony at ang isang malaking grupo ng mga investigador mula sa Department of Justice ay nagmamadali ring bumaba. Kani-kanilang sasakyan at tumakbo papunta sa kanila. Nang makita ni Jared na si Lisbeth iyon, agad niyang binawi ang kanyang lakas para hindi siya masaktan. Agad na naramdaman ni Master Iron ang nakaka-suffocate pressure na naalis sa kanya at natisod pa atros. Ayos ka lang ba, Jared? Nag-aalalang tanong ni Lisbeth. Ayos lang ako. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nagtatakang tanong niya. Well, paggising ko, nakita kong nawawala ka at ang dalawang lalaki mula sa pamilya Jantz. Pinag-alala kita, magdudulot ng gulo sa mga Jantz. Kaya nakipag-ugnayan ako kay General Long at gusto kong iligtas ka. Binigyan siya ni Lisbeth ng masamang tingin at bamulong. Nang makita kung gaano siya nag-aalala, nakaramdam ng paumanhin si Jared. Pinabalik ko lang ang dalawang lalaki sa pamilya Jantz. Ako, hindi nagdulot ng anumang gulo. Sorry dahil nag-alala ka. Sabi niya, ayos lang. Ang pinakamahalaga ay maayos ka. Nakahinga ng maluwag si Lisbeth. Sunod, nilinggan niya si Master Iron. At ipinaliwanag, Master Iron, nandoon ako noong pinatay ni Jared si Jason. I can vouch that Jason was the one. Sino ang unang nagsimula? Sinubukan pa niya akong atakihin. Pinatay siya ni Jared dahil sa pagtatanggol sa sarili. Kaya hindi dapat, si Jared ang sisihin. Binalingan siya ni Master Iron ng masamang tingin at sinabing, MS, Grange, dahil sa lolo mo, hindi ako gagawa, mga bagay na mahirap para sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong lumayo dito. Kailangan ko siyang tapusin ngayon. Nagkaroon ng nakakalokong tingin sa mata niya habang sinasabi niya yon. Master Iron. Gaya ng ipinaliwanag ni Lisbeth, si Jason ang unang nagsimula nito. Walang kasalanan si Jared. Alam ko, dapat masakit para sa iyo na mawala ng isang alagad. At ito ay maliwanag para sa iyo na magalit. Pero kaya mo ba? Pabor ako at pabayaan si Jared. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Humakbang si Anthony at sinubukan siyang pakalmayan. Si Anthony ang namamahala sa kagawaran ng hustisya. At sa kanyang katayuan, ayaw ng karamihan sa mga tao. Gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling natapos ni Anthony ang kanyang pangungusap, nagdilim ang ekspresyon ni Master Iron at dumura siya. Anthony, wala itong kinalaman sa Department of Justice. Kaya lumayo ka dito. O kung hindi, huwag sisihin. Ako sa pagtrato ko sa'yo. Naging malamig ang ekspresyon ni Anthony at namumuo ang galit sa loob niya. Paano niya ako hindi nirerespeto ng ganito? At, sa harap ni Jared, no less, ako ang pinuno ng Department of Justice. Wala namang pakialam si Anthony kung ang pamilyang Jantz ang hindi gumalang sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanan na, kahit ang Iron Gate Academy ay hindi nirerespeto sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng lubos na kahihiyan. Master Iron, sana pag-isipan mo ang mga kahihinatnan nito. Sigurado ka bang gusto mong sumalungat sa kagawaran ng hustisya? Nagdilim ang ekspresyon ni Anthony habang nagbabanta kay Master Iron. Ha! Itigil ang pagsisikap na takutin ako sa pagpapasakop. Kaya kung tiisin ang anumang kahihinatnan na kasunod nito. Hindi mahalaga. Ano, kailangan ko siyang patayin ngayon. Habang nagsasalita si Master Iron, muling bumalot ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan. Na nagmistulang suot niya, baluti. Bumilis ang tibok ng puso ni Anthony nang makita iyon.
Napaatras siya ng ilang hakbang. Master Iron. Ikaw ba? Aawayin talaga tayo. Cut the crap. Umalis ka sa harap ko kung ayaw mong mamatay. Sigaw ni Master Iron bago siya nag-charge. Pilit na lumapit kay Jared. Maya-maya lang ay may boses babae ang umalangaw-ngaw. Master Iron. Ang lakas ng loob mo. Isang figure ang agad na lumitaw sa harap ni Master Iron bago siya binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha. Natigilan ang lahat sa lugar. Pati si Master Iron. Natigilan habang tinatakpan ang mukha gamit ang kamay. Noon lang, 12 ng mga lalaki ang sumugod mula sa kung saan at pinalibutan ang mga mula sa Iron Gate Academy. Kalahati. Noon lamang nakilala ng karamihan ang figure bilang si Phoenix. Ang pinuno ng Phoenix Regiment. Ang Phoenix Iron Gate Academy ay walang sama ng loob laban sa Phoenix Regiment. Kaya bakit mo ako sinampal? Obvious naman na si Master Iron ay parang tinatakot ni Phoenix. Bullshit. Kung maglakas loob kang baliwalain muli si Mr. Chance, gagawin ko iyon bilang isang pag-alit na aksyon laban sa Phoenix Regiment. Matandang tanga. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Phoenix ang kanyang paa at gustong sipin si Master Iron. Napaatras sa takot. Nagpatuloy ang huli. Pasuray-suray patalikod. Ginoo. Pagkakataon. Tinitigan ni Master Iron si Jared. Gulat na gulat. Hindi niya maintindihan kung bakit magalang nakausap ni Phoenix ang lalaki. Master Iron. Mas mabuting umalis ka na kasama ng iyong mga tauhan ngayon din. Kapag nalaman kong subukan mong sundan si Mr. Chance. Muli. Ilalabas ko ang Iron Gate Academy sa Warriors Alliance. Kapag nangyari iyon, wala kang lugar. Sa Summerbank, mariing binalaan ni Phoenix si Master Iron. Kahit na nakaramdam ng galit si Master Iron, wala siyang choice kundi sumunod. Pagkatapos ng lahat, ang Phoenix Regiment ay isa sa 4 na direktor ng Warriors Alliance. Magiging madali kung sila gustong itaboy ang Iron Gate Academy sa alyansa. Sa kadahilan ng iyon lamang, hindi nang ahas si Master Iron para tumawid sa Phoenix. Not to mention, ang kakayahan ni Phoenix ay higit pa sa kanya. Sa huli, makakaalis lang si Master Iron sa lugar, kasama ang kanyang mga tauhan. Parang asong tumatakas na nakasukbit ang buntot sa likod ng binti. Ginoo. Chance. Okay ka lang. Matapos itaboy si Master Iron, naglakad si Phoenix patungo kay Jared. Bahagyang ngumiti si Jared at tumango. Naiwan sina Lisbeth at Anthony na naguguluhan nang makita nila si Phoenix na napakakumbaba sa pag-uugali sa harap ng Jared. General Long, maraming salamat sa araw na ito. Sabi ni Jared. Ano man ang dahilan, nanindigan si Anthony para kay Jared. Walang anuman. Tsaka wala naman talaga akong ginawa. Dahil naayos na ang lahat, kukunin ko na ang aking leave. Nahiyang tingin ang ipinakita ni Anthony nang agad niyang inakay ang kanyang mga tauhan. Matapos masaksihan mismo ang nangyari, naisip niyang hindi niya dapat idikit ang kanyang ilong sa ilong ni Jared. Negosyo. Akala niya noong una ay walang kapangyarihan si Jared. At gusto pa niyang humingi ng tawad ang huli kay Master Bakal. Gayunpaman, lumabas na ang kapangyarihan ni Jared ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit ang ulo ng Phoenix, nirerespeto siya ng regiment. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Anthony na siya ang pinakawalang kapangyarihang partido sa buong pangyayari. Paano mo nakilala si Phoenix? Sa kanilang pagbabalik, tanong ni Lisbeth kay Jared. Anong ibig mong sabihin? Tulala si Jared. Tigilan mo na ang pagpapanggap sa harap ko. Bakit magiging magalang sa iyo ang pinuno ng Phoenix Regiment? Huwag. Sabihin mo sa akin na interesado siya sa'yo. Umupo si Lisbeth sa passenger seat at tinitigan si Jared ng malapitan na parang gusto niyang makakuha ng clue. Labas ng ekspresyon ni Jared. Gayunpaman, walang bakas ng emosyonal na kaguluhan sa kanyang mukha. Siguro tama ka. Sino ang nakakaalam? Kasi lahat ng babae gusto ang mga gwapong lalaki. Biro ni Jared. Tigilan mo ang paglalako mo. Kung ayaw mong sabihin sa akin, lumabas ka ng kotse. Hindi ako makikialam.
Negosyo mo mula ngayon. Pagbabante ni Lisbeth. Isang mahinang ngiti ang isinalubong ni Jared sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lisbeth ang tungkol sa insidente kung saan siya nagpunta sa Phoenix Bar. Kasama si Oliver at nakipag-away sa Phoenix Regiment. Iyon ay kung paano niya nakatagpo si Phoenix. Sa ibang pagkakataon, gayunpaman, hindi niya sinabi kay Lisbeth na si Phoenix ang subordinate ng Dragon Sect. Yun lang ang sinabi niya. Natalo niya si Phoenix sa huli. Kaya naman ginagalang siya ng huli. Natalo mo si Phoenix. Nabigla si Lisbeth. Bakit ka ba nagulat dyan? Tinitigan ni Jared si Lisbeth na may pagtataka. Well, kung kaya mong talunin ang Phoenix, siguro matatalo mo rin si Zachariah. Si Zacharias ay naging isang Grandmaster ng panloob na enerhiya matagal na ang nakalipas. Narinig kong naging isa na rin si Phoenix. Hindi natin kakailanganin para matakot sa pamilya Jans kung ganoon. Baka sa mukha ni Lisbeth ang pananabik. Kung matatalo ni Jared si Zachariah, magiging maayos ang lahat. Akala ko ba sinabi ko na sa iyo kanina na hindi naging problema sa akin ang pamilya Jans? Napangisi si Jared. Lahat tama. Tigilan mo na ang pambabala. Ang pamilya Jans ay may iba pang mga elite maliban kay Zachariah. Alam mo, kailangan mo pa, para mag-ingat. Sinubukan ni Lisbeth na patayin ang apoy ng pagmamalaki sa puso ni Jared. Sa kabilang banda, walang pakialam si Jared kung ilang elite ang mayroon ng pamilya Jans. Kung tutuusin, mga martial artist, ay wala sa parehong liga bilang mga nagsasaka ng enerhiya. Wala akong dapat ikatakot. Hating gabi na nang makarating sila sa kinaroroonan ni Lisbeth. Inaantok si Lisbeth, at nagplano siya para magpahinga pagkatapos mag-refreshing. Noon dumating si Oliver. Nang pumasok si Oliver sa silid at nakita si Jared na nakahiga sa sopa. Nagulat siyang sumigaw. Oliver, bakit ka dumating ng ganitong oras? At ano ang kaguluhan? Inis na singgal ni Lisbeth kay Oliver. Lisbeth, hindi ba siya patay na? Walang humpay na nanginginig si Oliver habang tinuturo si Jared sa couch. Patay. Napatulala si Lisbeth. Maya-maya lang ay nagmulat ng mata si Jared at tinitigan si Oliver. Sinong nagsabi sa iyong patay na ako? Paano ka nabuhay pagkatapos masaktan ang Phoenix Regiment? Binitawan ka ba nila? Hindi maiikot ni Oliver ang kanyang ulo dito. Ngumiti si Jared at hindi pinansin si Oliver. Napakaduwag ng lalaking ito. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? This is all your fault. To begin with, dahil ikaw ang kumuha siya sa bar at sinaktan ang Phoenix Regiment. Sa kabutihang palad, ayos na ang lahat ngayon. Ipinagpatuloy ni Lisbeth si Oliver kung paano natalo ni Jared si Phoenix sa bar. Sinabi rin niya sa kanya kung paano gumagalang si Phoenix kay Jared. Napuno ng excitement si Oliver nang marinig iyon. The asterisk man. Jared, ikaw ang lalaki. Tinalo mo ba talaga si Phoenix? Ibig bang sabihin hindi na dapat maging tayo? Takot sa Phoenix Regiment mula ngayon. Lumapit si Oliver kay Jared at tumingkayad para tingnan siya. Nang makitang hindi sumasagot si Jared, patuloy niyang sinabi, Jared, bakit hindi ka natutulog? Kwarto kasama si Lisbeth. Sa panahong ito, normal na ang matulog ng magkasama bago magpakasal. Sa katunayan, ito ay magiging maayos. Kahit na magka-baby na kayo noon pa. Oliver, anong kalokohan mo? Itigil mo yan. Binigyan ni Lisbeth ng sipa si Oliver. Namula ang mukha niya. Hindi pa rin umiimik si Oliver kahit sinipa na. Lisbeth, masyado kang conservative. Hindi nakapagtataka. Hindi ka makakahanap ng boyfriend ng matagal. Maswerte ka na hindi iniisip ni Jared ang iyong tradisyonal na pag-iisip. Dapat pahalagahan mo siya. Paano mo siya hinayaang matulog sa sopa? Huminto siya saglit at nagsalita. Jared, bumangon ka, dadalhin kita sa isang hotel. Comfortable doon. Niyugyug ni Oliver ang katawan ni Jared. Hindi ako pupunta. Natatakot ako na kung magkagulo ulit tayo. Ikaw ang unang tumakas, sabi ni Jared. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nang marinig iyon, bumalatay sa mukha ni Oliver ang kahihiyan. Jared, hindi ako tumakas. Ako
Ay, naghahanap lang ng tulong. Oliver, mawala ka ngayon din. Lumapit si Lisbeth at hinaila ang kapatid sa tenga nito. With that, pinalayas niya si Oliver sa kwarto. Matapos isara ang pinto sa likod niya. Nababalot pa rin ng galit si Lisbeth. Walang kwentang kapatid. Ako ay, takot mapahamak ang pamilya natin kung ganito ang itsura ng henerasyon natin. Sinulyapan ni Jared si Lisbeth at tumawa. Anong nakakatawa? Inilibot ni Lisbeth ang mga mata sa kanya at bumalik sa kanyang silid. Nang sumunod na araw, iminungkahi ni Zachariah na magsimula ng isang komperensya ng Warriors Alliance. Upang makapagdaos ng komperensya ng Warriors Alliance, kailangan ng isa sa mga direktor ng Warriors Alliance. Ipanukala ito, at kailangan nito ang pag-aproba ng iba pang 3 direktor. Dahil ang 3 pang iba ay hindi sumalungat sa panukala ni Zachariah. Ang Warriors Alliance Conference ay matagumpay na ginanap sa isang bulwagan sa Summerbank. May 4 na upuan na inukit mula sa mahogany sa gitna ng bulwagan. Nandoon ang 4. Ang mga direktor ng Warriors Alliance ay uupo. Bandang tanghali, mahigit 30 pamilya ng martial arts at martial club ang dumating sa komperensya. Sila, pawang miyembro ng Warriors Alliance. Makalipas ang halos kalahating oras na paghihintay, sa wakas ay dumating na sa eksena ang 4 na direktor. Ang mga direktor ay sina Zachariah mula sa pamilya Jantz, Luke mula sa pamilya Wagner, Bane mula sa Scheidt family, at Phoenix mula sa Phoenix Regiment. Ang lakas ng 4 na tao ay hindi maarak, at walang nakakaalam kung ano talaga ang kanilang kakayahan. Ang mga chismis tungkol sa kanila ay haka-haka lamang mula sa mga mamamayan. Tumayo si Zacarias at humabol. Lahat, ngayon, tumatawag ako para i-hold ang Warriors Alliance. Kumperensya muli. Pangunahin dahil sa pamilyang Whittaker. Sigurado akong alam mong lahat ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Jantz at ng pamilyang Whittaker. Dahil dito, ang pamilya Jantz ang kukuha sa lahat. Mga ari-arian ng pamilya Whittaker. Kung sino man sa inyo ang interesado sa kanilang mga ari-arian, mangyaring ipaalam sa akin. Gusto ko, maging higit pa sa handang ibenta ang mga ito sa iyo sa mababang presyo. Walang sino man sa karamihan ang nang-ahas na magsalita. Walang nang-ahas na kalabanan ang pamilya Jantz sa puntong ito. Sila, naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng humiga. Bigla namang napangiti si Phoenix. Zachariah, may tuntunin sa ating alyansa. Kapag napunta ang isang business family, bangkarota o bumagsak, lahat ng martial arts na pamilya o martial club sa alyansa ay may karapatan na makipagkompetensya at makakuha ng bahagi ng mga ari-arian ng nasabing pamilya. Dapat mong malaman ang tungkol dito bilang isang direktor ng alyansa. Ano man ang pamilya ng martial arts o ang mga martial club. Lahat sila ay nakipagtulungan sa pamilya ng negosyo. Sa loob ng alyansa, kinailangan nila ang suporta ng mga pamilyang ito ng negosyo para mabayaran ang kanilang mga gastusin. At, ang mga pamilyang ito ng negosyo ay nangangailangan din ng tulong ng pamilya ng martial arts. Gayunpaman, ang alyansa ay may panuntunan na nagsasaad na kung ang anumang pamilya ng negosyo ay bumagsak, ang lahat ng mga mapagkukunan ng ang pamilya ng negosyo ay mahahati at maglalaban-laban. Ngunit dahil sa kakaibang relasyon sa pagitan ng Whittaker, pamilya at ang pamilyang Jantz, marami pang iba ang nagnanais ng bahagi ng mga ari-arian ng pamilya Whittaker ngunit hindi maglakas loob gumawa ng isang hakbang. Ang Phoenix, ang pamilyang Whittaker at ang pamilyang Jantz ay hindi lamang sa isang relasyon sa negosyo. Ang Whittaker, pamilya ay pag-aari ng aking anak na babae. At ang aking anak na babae ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Paano ko hahatiin ang mga ari-arian ng pamilya Whittaker sa iba? Galit na tumingin si Zachariah kay Phoenix. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin.